Isinisilang isang malusog na sanggol mula sa isang malusog na ina. Kaya naman, tamang nutrisyon at paghahanda ang kailangang matutukan. Dahil mayroon itong direktang epekto sa mga bata. Kung kaya't, mahalagang malaman ang F1KD. Ano ang F1KD? Ang F1KD o ang first 1,000 days ay tumutukoy mula sa unang araw ng pagbubuntis hanggang sa ikalawang kaarawan ng bata. Ang F1KD ay may tatlong bahagi. Una, ang pagbubuntis hanggang sa panganganak na binubuo ng 270 days or 9 months. Sa bahaging ito, dapat makabisita o makapagpa-check up ang isang buntis ng 4 na beses sa loob ng 3 trimester. Isa sa unang trimester at isa sa pangalawa, at 2 naman sa pangatlong trimester. Dapat rin makakonsumo ng 180 tabletas ng iron folic acid supplement ang isang ina at magkaroon ng balancing diet. Ang pangalawang bahagi ay ang younger stage of infancy na binubuo ng 180 days kung saan ito ay nagsisimula sa kapanganakan hanggang sa ika-6 na buwan ng bata. Sa bahaging ito, maigting na isinusulong ang eksklusibong pagpapasuso ng ina. Ito ay sa kadahilan ng ang gatas ng ina ay nagtataglay ng mga antibodies na nagsisilbing proteksyon ng bata laban sa iba't ibang uri ng sakit. Ang huling bahagi ng F1KD ay ang older stage of infancy and toddlerhood. 6 na buwan hanggang 2 taon na may 550 days na kung saan sa bahaging ito ay unti-unting ipinapakilala ang pagbibigay ng solid food or complementary feeding na kasabay pa din ang pagpapasuso. Dito din, higit pang pinagyayaman ang kalusugan ng bata sa pamamagitan ng pagbibigay ng micronutrient supplementation. Bakit ito tinaguri ang golden window of opportunity? Dahil ang panahon na ito ay importante sa cognitive at physical development ng bata na kapag hindi nabigyan ng pansin ang nutrisyon ng magnanay, ay maaaring humantong sa malnutrisyon at maaaring makaapekto o humadlang sa pag-abot ng magandang kinabukasan ng magnanay. Ano nga ba ang mga consequences of undernutrition during the F1KD? Una, ang wasted child o pagkakaroon ng mas mababang timbang na naaayon dapat sa kanyang tangkad. Pangalawa, ang stunted child o pagkakaroon ng hindi angkop na tangkad sa kanyang edad o tinatawag ding pagkabansot. Ang pagiging stunted at wasted ng bata ay posible ring magresulta sa overweight o obesity. Upang maiwasan ang mga nabanggit, gayon din ang maternal at neonatal mortality at morbidity, kinakailangang maipabatid ang kahalagahan ng F1KD.